Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa aking page. Naway nasa mabuti kayong kalagayan na aabutin ng aking munting vlog. Sapagkat meron akong content na ibabahagi ngayon. Ito ay isang balitaan tungkol sa isang bypass dito sa lalawigan ng Pangasinan na batay sa obserbasyon natin ay matagal nang nakatiwangwang. Ito ay ang bypass na nagkukonekta sa lungsod ng Dagupan at Lingayen, Pangasinan. Of course, dadaan siya sa bayan ng Bimaloy. Ayan, kasi parang 2 years ago, o for sure 1 year ago, no, nakita ko na ganito na ang sitwasyon ng nasabing bypass. Kasi dito kasi sa bayan ng Bimaloy, no, may nakalagay na flyover. Yan, actually tapos na yung flyover, napakaganda. Ang problema, yung papuntang Dagupan at papuntang Lingayen ay parang natambakan lang, no? Walang gumagalaw, wala kang nakikitang trabahante na gumagalaw, no? 2025 yun. At batay sa aking huling pagtatanong, kasi for your information, lagi akong nagtatambay pag nagpupunta ako ng Lingayen dito sa silong ng flyover na gawa na. Ang ganda, no? At batay sa aking pagtatanong nga sa isang driver, actually dalawang driver na yung napagtanungan ko. Pero magkaibang pagkakataon yun. Sinasabi nila na ang nasabing bypass ay 3 years ago na, noong huminto, at hanggang ngayon wala nga silang nakikita na development, no? At yun din yung suspitsa natin, kasi nung mga nagdaang taon na napupunta tayo dito sa Pangasinan, particularly sa lalawigan ng Lingayen, kasi madalas tayo dito sa Lingayen, no? Nandito kasi yung mga pilihan ng mga produkto na gustong-gusto natin iuwi pag galing tayo ng probinsya natin, pauwi ng Maynila. Ayan. So, hindi natin alam kung ano yung eksaktong rason. No, as a matter of fact, hindi ko na rin tinignan ng yung billboard kasi medyo nasa malayo. Magiging subjective kasi tayo pag ganun. Napuntahan pa natin para ano lang. Kasi ano tayo dito, ang objective natin is maiparating lang sa kinauukulan. Whatever reasons kung bakit na-delay ang pagkagawa ng bypass na ito, wala tayong pakialam doon. Okay lang yan kung ano yan, okay lang yan kung kinurakot, di ba? Okay lang yan kung naubusan ang pundo, okay lang yan kung may problema sa right of way, kasi siyempre ang kinauukulan naman yung gagawa dyan. So yun, lilinawin natin. It doesn't matter kung kinurakot yan, pero alalahanin natin na 3 taon na itong bypass na ito, at yun naman ang sinasabi. At kailangan na itong matapos. Kasi siyempre mapapakinabangan ito ng maraming tao. Lalong-lalo na yung galing ng norte, di ba? Galing ng La Union, galing ng Dagupan na papunta ng Western Pangasinan o papunta ng Zambales, Ilonggo, di ba? So maraming makikinabang sa bypass na ito, kaya kailangang matapos, no? Presumably ang may project nito, of course, is yung national government. Nandyan yung DPWH, no? So yun yung tatanungin natin. Kailan nyo po matatapos ang bypass na ito? Ayan. So ito ipapakita natin. Ipapakita natin yung
project na nakabinbin dito sa bayan ng Bimali, Pangasinan. Tagal na ito. Siguro may problema dito sa right of way. Ayan. Hindi pa natatapos. Ano pa ito? Nakaraang eleksyon pa. Kaya ngayon, ang natapos lang dito, yung pinaka-flyover niya. Ayan. Ito, tapos nito. Ayan. Mga ilang taon na itong flyover ng kuya na kuwan. Tatlo na, no? Oh, bakit kaya hindi na ano ito? Right of way. Oh, galing Dagupan to, di ba? Papunta Dagupan to. Oh. Pero wala pa naman din nakagawa doon. Oh, hindi maluluwag na yung kalsada diyan. Oo. So idudugtong lang talaga to, no? Kaya ang tagal nito. Tatlong taon na. So, ayon kay kuyang driver, 3 taon na to. Yan. Titignan mo naman, maganda eh. Yan. Kaso hanggang dyan na lang. Kaya suspitsa natin may problema ito sa right of way. Wala na rin nagtatrabaho, matagal na to, last election pa na kwan. Dito tayo tumatambay. Halos linggo-linggo naman tayo sa Pangasinan. Wala tayong nakikitang nagtatrabaho. Kaya kinuhanan na rin natin para maipakita natin sa kinauukulan. Yan, para ma-aksyonan kung meron lang dapat aksyonan.